Ang lamig ng kahon sa kanyang palad ay tila kabaligtaran ng init na dapat sanay dala nito. Ito dapat ang magpapainit sa gabing matagal nang nanlalamig. 1 taon, ang kanilang unang anibersaryo. Para kay Glaze, ang kahong ito, ang gabing ito, ay hindi lang isang celebration. Ito ay isang pag-asa. Tinaas niya ang kanyang mga mata mula sa maliit na itim na kahon na may tatak ng isang mamahaling alahas. Doon, sa kabilang dulo ng kanilang mahabang lamesa, nakaupo ang kanyang asawa, si Tyrone Alcantara. Gwapo, makapangyarihan, at kasing layo ng bituin sa kalangitan. "Hindi mo ba bubuksan?" tanong ni Tyrone. Ang boses niya ay kasing patag ng isang business report. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito, ang atensyon ay nasa cellphone na hawak. Pinilit ni Glaze na ngumiti. Ang nangiting ilang buwan na niyang pinapraktis sa harap ng salamin. Ang nangiti ng perpektong asawa ng isang CEO. Siyempre, excited na nga ako. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, sa ibabaw ng itim na velvet, ay isang kumikinang na diamond necklace. Maganda, perpekto, at walang anumang emosyon. Parang isang transaksyon na natapos na. Isang obligasyon na natupad. "It's beautiful, Tyrone. Thank you," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Mabuti at nagustuhan mo," sagot nito. At sa wakas ay ibinaba ang cellphone. Tumayo ito at inayos ang kanyang mamahaling suit. "I have to go. May urgent meeting sa opisina." Nabitawan ni Glaze ang takip ng kahon. "Meeting? Pero anniversary natin." Humarap si Tyrone at sa isang saglit, nakita ni Glaze ang inis sa mga mata nito bago ito muling natakpan ng malamig na maskara. "Glaze, alam mong importante ang kumpanya. This alliance, this marriage, was meant to strengthen the empire. Business doesn't stop for anniversaries." Bawat salita ay isang sampal. Alliance, marriage, empire. Walang salitang love, walang salitang us. Wala nang nagawa si Glaze, kundi ang tumango habang pinapanood niya itong maglakad palayo. Narinig niya ang pagsara ng pinto, at ang mansyon na dapat sana'y tahanan nila ay tila naging isang malaking puntod na puno ng katahimikan. Naiwan siyang mag-isa sa harap ng hapunan na siya mismo ang naghanda. Ang kandila ay unti-unti nang nauupos tulad ng kanyang pag-asa. Ang pagkain ay lumalamig na tulad ng kanilang pagsasama. Kinuha niya ang kwintas mula sa kahon. Malamig ito sa kanyang balat. Isinuot niya ito at tumingin sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Isang babaeng may lahat ng bagay sa mundo, maliban sa isa na pinakagusto niya. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa. Isang ping na bumasag sa nakakabinging katahimikan. Isang mensahe mula sa isang unknown number. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Napatigil ang kanyang paghinga. Sa litrato, nakaupo si Tyrone sa isang restaurant. Ang paborito nilang restaurant. Ngunit hindi siya ang kasama nito. Kasama niya ang kanyang sekretarya, si Rain, at si Tyrone. Nakangiti ito. Isang ngiti na puno ng init at saya. Isang nangiti na hindi na niya nakikita ng maraming buwan. Isang ngiti na hindi kailanman para sa kanya. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling caption, "Happy anniversary sa inyo." Naramdaman ni Glaze ang unti-unting pag-akyat ng galit mula sa kanyang sikmura, ang panloloko, ang kasinungalingan, ang urgent meeting. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng bahay. Ang suot na kwintas ay tila isang baliktad na kwelyo na sumasakal sa kanya. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa windshield. Huminto siya sa tapat ng restaurant. Mula sa loob ng kanyang kotse, sa kabilang kalsada, kitang-kita niya sila sa isang mesa malapit sa bintana. Nagtatawanan. Masaya.
Hinawakan ni Glaze ang kanyang manibela ng mahigpit. Aalis na sana siya. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na sapat na ang nakita niya. Ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. May kinuha si Tyron mula sa kanyang bulsa. Isang itim na kahon. Isang itim na kahon na pamilyar kay Glaze. Dahan-dahan itong binuksan ni Tyron sa harap ni Rain. At mula sa loob, kinuha nito ang isang kumikinang na kwintas, isang diamond necklace. Napasinghap si Glaze. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata. Habang pinapanood niya ang kanyang asawa na maingat at malambing na isinusuot ang kwintas sa leeg ng sekretarya nito. Na-realize niya, iyon ay hindi lang basta isang kwintas. Iyon ay ang kaparehong kwintas na ibinigay nito sa kanya kanina lang. Hindi umiyak si Glaze habang nagmamaneho pa uwi. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ang mga luhang pumatak kanina sa hapagkainan ay ang mga huli na. Pinalitan iyon ng isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang dalawang magkaparehong kwintas, ang nangiti ni Tyron para kay Rain, ang kasinungalingan. Hindi niya hinintay si Tyron na umuwi. Dumiretso siya sa kanilang silid, hinubad ang kwintas na parang isa itong ahas na nakapulupot sa kanyang leeg at itinapon yon sa ibabaw ng kanyang drawer. Pagkatapos ay nahiga siya sa kama, nakatingin sa kisame at naghintay. Madaling araw na nang maramdaman niyang bumukas ang pinto. Pumasok si Tyron. Maingat na isinara ang pinto marahil sa pag-aakalang tulog na siya. Narinig niya ang pagtanggal nito ng sapatos, ang pagkaluskos ng damit. Hindi kumilos si Glaze. Nang sa wakas ay nahiga na ito sa tabi niya. Sa kabilang dulo ng malawak na kama, doon lang siya nagsalita. Ang boses ay kalmado sa gitna ng dilim. Kumusta ang urgent meeting mo? Naramdaman niya ang pagtigil ni Tyron. Glaze, akala ko tulog ka na. Dahan-dahan siyang humarap dito. Kahit sa dilim, alam niyang nakatingin ito sa kanya. Masaya ba? Isang sandaling katahimikan ang namagitan bago narinig ni Glaze ang isang buntong hininga. Hindi ito buntong hininga ng pagsisisi. Ito ay buntong hininga ng pagkainis. Glaze, wag na nating palakihin ito. Pinalaki mo na. Sagot niya, ang bawat salita ay matatag. Masaya ba ang dinner mo kasama si Rain sa paborito natin na restaurant? Masaya bang ipasuot sa kanya ang kwintas na kapareho ng ibinigay mo sa akin bilang regalo sa ating anibersaryo? Sa pagkakataong yon, bumangon si Tyron at binuksan ang ilaw sa tabi ng kama. Napapikit si Glaze sa biglaang liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Walang bakas ng pagkakasala. Tanging pagkayamot. So, sinundan mo ako, sabi nito. Hindi isang tanong kundi isang akusasyon. Ano ang inaasahan mong makita? Ano ang inaasahan mo sa pagsasamang ito, Glaze? Inaasahan ko ang respeto. Halos pabulong niyang sagot. Bilang asawa mo. Tumawa si Tyron, isang tawang walang kagalakan. This is a contract, Glaze. A business arrangement. Akala ko malinaw sa'yo yon mula sa simula. Ang kailangan ko lang sa'yo ay ang pangalan mo, ang koneksyon ng pamilya mo, at ang kakayahan mong umarte bilang si Mrs. Alcantara sa publiko. My personal life is my own concern. Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal na pisikal. Ito ay sampal sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagkababae, sa lahat ng munti niyang pag-asa na binuo sa loob ng isang taon. Tumalikod siya rito. Ayaw niyang makita ni Tyron ang epekto ng mga salita nito. Hindi na siya nagsalita pa. Narinig niya itong muling humiga. Pagkaraan ng ilang minuto, ang tanging maririnig na lang sa silid ay ang malalim at panatag na paghinga ng kanyang asawa. Tulog na ito. Habang siya ay gising na gising, yakap-yakap ang sakit na dulot ng katotohanan. Kinabukasan, sa isang malaking event para sa pag-launch ng bagong proyekto ng kumpanya,
Kailangan nilang muling isuot ang kanilang mga maskara. Dumating sila bilang perpektong mag-asawa. Si Tyrone ay nakangiti sa mga business partner habang si Glaze ay nasa tabi nito. Ang braso ay nakakapit sa braso ni Tyrone. Ang ngiti ay nakapinta sa kanyang mga labi. Isang perpektong ilusyon. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit sa kanya si Rain. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. Sa leeg nito, suot-suot nito ang kwintas. Ang kwintas. "Good evening, Ma'am Glaze." Bati nito. Ang nangiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay nang-uuyam. "You look stunning tonight." "Thank you, Rain." Pilit na sagot ni Glaze. "Napakaswerte niyo po kay Sir Tyrone. He's so generous," sabi pa nito habang hinihimas ang kwintas sa kanyang leeg. Sinisiguradong makikita ito ni Glaze. Bago pa man makasagot si Glaze, biglang natapilok si Rain. Ang hawak nitong baso ng red wine ay tumapon at ang lahat ng laman nito ay sumaboy sa puting-puting bestida ni Glaze. "Oh my God!" sigaw ni Rain, ngunit halatang halata ang tuwa sa kanyang boses. "I'm so sorry, ma'am. Ang lampa-lampa ko talaga." Lahat ng mata sa paligid ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Nakita ni Glaze ang mga cellphone na nakatutok sa kanya, kumukuha ng litrato ng kanyang kahihiyan. Ang mantsa ng red wine sa kanyang puting bestida ay parang isang malaking sugat na nagdurugo. "Naku, sa mamahaling damit pa naman. Pero okay lang yan, ma'am." Dagdag pa ni Rain sa boses na dinig ng lahat. "Mukhang sanay ka namang maglinis ng dumi ng iba, di ba?" Iyon na ang tunay na sampal. Isang sampal na narinig ng buong mundo. Naramdaman ni Glaze na uminit ang kanyang mga pisngi. Hinanap ng kanyang mga mata si Tyrone. Nakita niya ito sa di kalayuan, nakatayo, hawak ang sariling baso. Nakita nito ang lahat. Narinig nito ang lahat. Pero wala itong ginawa. Nakatayo lang ito at nanonood. Sa wakas, lumapit ito. Hindi para ipagtanggol siya, kundi para hilahin siya palayo sa mga matang mapanghusga. Dinala siya nito sa isang pasilyo na walang tao. "What the hell was that?" Galit na tanong ni Tyrone. "Are you trying to create a scene?" "Nakita mo ang ginawa niya," nanginginig na sabi ni Glaze. "Isinadya niya yon." "I don't care what happened," sigaw ni Tyrone. Ang boses ay mababa ngunit puno ng bagsik. "Ayusin mo ang sarili mo. Go to the washroom, clean yourself up, and get back out there with a smile on your face. Huwag na huwag kang gagawa ng eskandalo. Malinaw ba?" Iniwan siya nitong mag-isa sa pasilyo. Tulala. Pumasok siya sa banyo ng mga babae. Ang mga tuhod ay tila babagsak anumang oras. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Basang-basa sa kahihiyan. Ang dibdib ay minantsahan ng alak ng pagkakanulo. Habang nanginginig niyang sinusubukang punasan ng mantsa, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa loob ng isang cubicle. Si Rain, may kausap sa cellphone. "Oo, love. Ginawa ko na. Sinabi ko sa'yo, effective, di ba? You should have seen her face. Ang itsura niya, parang basang sisiw. So pathetic. Kailan mo ba siya iiwan para matapos na tong pagpapanggap na to?" Napatigil si Glaze. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. "Love, ginawa ko na ang sinabi mo. Ang pag-atake ay hindi lang galing kay Rain. Ito ay plinano. At si Tyrone, ang sarili niyang asawa, ay kasabwat dito." Hindi na bumalik si Glaze sa party. Lumabas siya ng banyo, ang ulo ay nakataas. Ang mantsa sa kanyang bestida ay naroon pa rin. Isang paalala ng kanyang kahihiyan. Ngunit hindi na niya ito alintana. Dinaanan niya ang mga nagbubulungang bisita na parang hangin. Ang kanilang mga tingin ay hindi na nakakasugat. Wala nang makakasakit sa kanya. Hindi niya hinanap si Tyrone. Dumiretso siya sa labas. Iniwan ang ingay, ang mga pekeng ngiti, at ang buong kasinungalingan. Sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, sa lamig ng gabi,
Doon niya naramdaman ang pagbabago sa loob niya. Parang may isang bagay na nabali. At mula sa pagkabaling iyon, may isang bagong bagay na nabuo. Isang bagay na matigas, malamig, at matibay na parang bakal. Nagmaneho siya pauwi. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Kalmado. Ang mga kamay niya ay hindi nanginginig sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Inaalala niya ang bawat masasakit na salita, ang bawat pagwawalang bahala, ang bawat kasinungalingan. Hindi na para iyakan, kundi para itatak sa kanyang isipan. Ito na ang magiging gasolina niya. Pagdating sa mansyon, pumasok siya sa kanilang silid-tulugan. Ang amoy ng pabango ni Tyrone ay naroon pa rin, ngunit para sa kanya, amoy ng lason na ito. Tumingin siya sa kanilang malaking wedding portrait na nakasabit sa dingding, ang masayang mag-asawa na nakangiti sa kamera. Ang perpektong larawan ng isang perpektong kasinungalingan. Hindi siya sumigaw, hindi niya ito ibinato. Sa halip, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang saya, puno ng pangunawa sa isang malaking katangahan. Ang katangahan niya. Pagkatapos noon, nagsimula siyang kumilos. Binuksan niya ang cabinet at isa-isang inilabas ang kanyang mga damit, sapatos, at personal na gamit. Hindi nagmamadali. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Inilipat niya ang lahat sa guest room, sa kabilang dulo ng pasilyo. Ito na ang kanyang teritoryo, ang kanyang kampo. Dito magsisimula ang digmaan. Hinintay niya ang paglipas ng oras. Narinig niya ang pagdating ni Tyrone, ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid, at marahil ang pagtataka nito kung nasaan siya. Ngunit hindi ito nag-abala na hanapin siya. Mas mabuti. Nang hating gabi na, at sigurado siyang mahimbing na ang tulog ng kanyang kaaway. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang bagong silid. Ang kanyang pakay, ang opisina ni Tyrone sa loob ng bahay, ang kaharian nito, ang lugar kung saan itinatago nito ang lahat ng kanyang mga sikreto. Marahan niyang pinihit ang seradura, hindi ito nakalock. Isang pagkakamali. Ang unang pagkakamali ni Tyrone dahil sa kanyang kumpiyansa na hinding-hindi siya papasukin ni Glaze dito. Isinara niya ang pinto sa likod niya. Ang dilim sa loob ay tila may dalang bigat. Binuksan niya lang ang maliit na table lamp, sapat lang para makakita. Nagsimula siyang maghanap sa mga drawer ng lamesa, sa mga estante ng libro. Naghahanap siya ng kahit ano. Isang dokumento, isang resibo, isang bagay na magpapatunay sa kanyang hinala. Ngunit malinis ang lahat. Masyadong malinis. Halos sukuan na niya nang mapansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng lamesa na bahagyang nakaangat ang carpet. Lumuhod siya at marahang hinila iyon. Sa ilalim, may isang maliit na floor safe. Hindi niya alam ang kombinasyon, ngunit sa tabi nito, nakatago sa ilalim ng paan ng lamesa ay isang emergency key na nakadikit sa pamamagitan ng magnetic case. Ang pangalawang pagkakamali ni Tyrone. Ang pagiging kampante. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ng safe. Sa loob, may ilang mga dokumento at isang folder. Isang ordinaryong brown folder. Kinuha niya ito at umupo sa upuan ni Tyrone. Ang upuan ng kapangyarihan. Binuksan niya ang folder. Sa takip, may nakasulat na pangalan, RSA Solutions. Ang mga laman nito ay mga financial statement, mga bank transfer records, mga numero, mga malalaking halaga na inililipat mula sa Alcantara Corp patungo sa account ng RS Solutions. Ang mga petsa, karamihan sa mga ito ay pagkatapos mag-invest ang pamilya niya sa kumpanya. Hindi pa niya maintindihan ang lahat, ngunit alam niyang may mali. May malaking kalokohan na nangyayari. Nilipat niya ang mga pahina, ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Dumating siya sa huling pahina. Ang mga papeles ng pagpaparehistro ng kumpanya. Hinahanap ng kanyang mga mata ang detalye na magbibigay linaw sa lahat.
Dahan-dahan niyang sinundan ng kanyang daliri ang linya sa ilalim ng dokumento. Owner, proprietor. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Nakatitig siya sa pangalang nakasulat doon. Isang pangalan na naging dahilan ng kanyang mga luha, ng kanyang kahihiyan, at ngayon, ng kanyang nag-alab na galit. Rain Sarmiento. Ang pangalang Rain Sarmiento ay tila isang lason na paulit-ulit na binibigkas sa isip ni Glaze. Hindi na ito simpleng galit ng isang asawang pinagtaksilan. Mas malalim, mas marumi. Ang mga dokumento ay patunay na ang pagsasama nila ni Tyrone ay hindi lang isang malamig na business arrangement. Ito ay isang detalyadong panloloko. Ginamit siya. Ginamit ang kanyang pamilya. Pero alam ni Glaze na ang mga papeles na hawak niya ay hindi sapat. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang malaman kung saan napunta ang pera at kung ano ang mga ari-arian na nakapangalan sa kumpanyang multo na iyon. Kailangan niya ng isang eksperto, ngunit hindi siya pwedeng magtiwala basta-basta. Doon pumasok sa isip niya ang isang ideya, isang cover story. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamahal na business attire at ang maskara ng isang mayamang ginang na walang problema. Pumasok si Glaze sa isang kilalang architectural firm. Ang pakay niya, magpagawa ng disenyo para sa isang luma at hindi nagagamit na lupa ng aming pamilya. Good morning. I have an appointment with architect Ethan Del Mundo. Sabi niya sa receptionist, ang boses ay kalmado at may autoridad. Dinala siya sa isang opisina na simple lang kumpara sa karangyaan na nakasanayan niya. Walang naglalakihang painting o mga gintong palamuti. Tanging mga blueprint na nakarolyo, mga miniature model ng mga gusali, at ang amoy ng kahoy at papel. Mula sa kanyang mesa, isang lalaki ang tumayo para salubungin siya. Simple lang ang suot nito, ngunit maayos. Ang mga mata nito ay kalmado, may dalang talino na hindi nagyayabang. Ito si Ethan. Good morning, Mrs. Alcantara. I'm Ethan. Please have a seat. Sabi nito, ang boses ay magalang at mainit. Umupo si Glaze, mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Mr. Del Mundo, Ethan is fine, ma'am. Putol nito na may maliit na ngiti. Tumango si Glaze at inilatag ang mga dokumento ng lupa sa lamesa. Nagsimula siyang magpaliwanag ng kung ano ang gusto niya. Isang modernong bahay, malaki, pribado, may matataas na pader. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Ethan. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Pagkatapos ng kanyang mahabang paliwanag, tumingin si Ethan sa kanya. Isang tingin na tila tumatagos sa maskarang suot niya. Ma'am, simula nito, maingat ang bawat salita. Pasensya na po sa tanong. Ang itatayo po ba natin ay isang fortress o isang tahanan? Natigilan si Glaze. Walang sino man ang nagtanong sa kanya ng ganoon. Ang tanong ay simple lang, ngunit para sa kanya, ito'y tumama sa pinakasentro ng kanyang nararamdaman. Hindi siya nakasagot kaagad. Ngumiti ulit si Ethan, isang nangiting nakakaunawa. Ang isang bahay kasi, ma'am, ay istruktura lang. Mga pader, bubong, sahig. Pero ang isang tahanan, may puso yan. May tibok. Bago po ako gumuhit ng mga linya, gusto ko munang malaman kung ano ang tibok ng puso ng magiging tahanan ninyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang may isang taong nakikita siya. Hindi bilang si Mrs. Alcantara, ang asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang si Glaze, isang taong naghahanap ng kanlungan. Dahan-dahan, bumitaw ang pagkakahigpit niya sa kanyang bag. Gusto ko ng isang lugar kung saan mararamdaman kong safe ako. Halos pabulong niyang sagot. Ang mga salitang iyon ay hindi planado, ngunit lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumango si Ethan, puno ng respeto ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko po. We will build you a safe and beautiful home, ma'am. Nagpatuloy ang kanilang usapan, hindi lang tungkol sa proyekto,
kundi tungkol sa mga pangarap. Naramdaman ni Glaze ang isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Isang pakiramdam na may nakikinig sa kanya, na may nakakaintindi. Nang matapos ang kanilang meeting, inihatid siya ni Ethan sa pinto. Inabutan siya nito ng calling card. "Ma'am Glaze?" Sabi nito, ang tono ay seryoso na. "Ito po ang personal number ko. Kung may kailangan po kayo, kahit hindi tungkol sa arkitektura, tumawag lang po kayo." Kinuha ni Glaze ang card. Nagtataka sa alok nito. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang saglit, naramdaman ni Glaze na alam ni Ethan na may mabigat siyang pinagdadaanan. Nagpasalamat siya at umalis, dala ang isang munting sinag ng pag-asa. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, tumunog ang kanyang cellphone, isang ping mula sa isang email. Mula ito sa private investigator na palihim niyang kinuha 2 araw na ang nakalipas. Ang subject, confidential, RS Solutions Initial Report. Mabilis na binuksan ni Glaze ang email. May nakalakip na isang file, isang financial report. Nakasaad doon ang isang napakalaking halaga na pumasok sa account ng RS Solutions. At sa ilalim, ang petsa ng transaksyon. Napatigil ang kanyang paghinga. Inilipat ang pera 1 linggo lamang matapos pirmahan ng kanyang pamilya ang investment deal sa Alcantara Corp. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang kasal, ang pagwawalang bahala, ang panloloko. Lahat ay may presyo at ang pamilya niya ang nagbayad nito. Hindi lang ito pagnanakaw ng pag-ibig. Ito ay pagnanakaw sa kanyang pamilya. Incompetent! Ang sigaw ni Tyrone Alcantara ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom. Tumama ang kanyang palad sa makintab na lamesa at ang mga miyembro ng board na nakaupo ay napatalon sa kanilang mga upuan. For 3 consecutive months, our numbers are down. At ang tanging solusyon na maibibigay niyo sa akin ay magbawas ng empleyado? Galit niyang sabi. Ang mga mata ay nanlilisik habang tinitingnan niya ang bawat isa sa kanila. Sila ang mga buwitre na naghihintay lang sa pagbagsak niya para lapain ang anumang matitira. Pero hindi siya babagsak. Siya si Tyrone Alcantara. Hindi siya natatalo. Find a solution, I don't care how. Just fix it. Huli niyang utos bago padabog na lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kanyang opisina, ang pinakatuktok ng Alcantara Tower, kung saan tanaw niya ang buong syudad. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, para itong isang paalala sa lahat ng bagay na maaari niyang iwaksi. Ang investment mula sa pamilya ni Glaze ay dapat sanang pangmatagalang solusyon. Ngunit tila ito'y isang band-aid lang na tinapal sa isang malalim na sugat. Ang mga utang ay patuloy na lumulobo at ang mga investor ay nagiging mainipin na. Bumukas ang pinto at pumasok si Rain. Dala ang isang tasa ng kape. Isinara niya ang pinto gamit ang kanyang paa at maingat na inilapag ang tasa sa mesa ni Tyrone. "Rough meeting, love?" Malambing niyang tanong bago umupo sa kandungan ni Tyrone at ipulupot ang mga braso sa leeg nito. Inamoy ni Tyrone ang buhok nito, si Rain, ang kanyang matamis na takas, ang kanyang asset, at minsan, ang kanyang pinakamalaking sakit ng ulo. The usual. A room full of idiots. Sagot niya, habang ang mga kamay ay gumagapang sa likod nito. "Hayaan mo na sila." Bulong ni Rain. "Ang importante, nandito ako. Tayo. Kailan mo ba kasi aayusin ang problema mo kay Glaze? Imagine, kung ako na ang Mrs. Alcantara, mas makakatulong ako sa'yo. Mas naiintindihan kita." Heto na naman sila, ang paulit-ulit na usapan. "Rain, napag-usapan na natin to. Glaze is still useful. Ang pangalan ng pamilya niya ay nagbibigay pa rin ng tiwala sa mga investor." Sabi niya, nararamdaman ang unti-unting pag-init ng kanyang ulo. "Useful? O baka naman natatakot ka lang sa prenup nyo?" Hamon nito na may bahid ng panunumbat.
Hinawakan ni Tyron ang panga nito, bahagyang mahigpit. Alam mo ang ginagawa ko, Rain. Huwag mo akong tanungin. Just play your part. Ang mga mata ni Rain ay nagpakita ng panandaliang takot bago ito napalitan ng pagsuko. Ngumiti ito ng matamis. Okay, love. I trust you. Hinalikan siya nito. Isang halik na puno ng pasyon at pagkalkula. Sa gabing iyon, umuwi si Tyron sa isang tahimik na bahay. Nakita niya si Glaze na nakaupo sa sala, nagbabasa ng libro. Wala na ito sa kanilang silid. Ilang linggo na itong natutulog sa guest room. Sa simula, ikinatuwa niya iyon. Mas may kalayaan siya. Ngunit habang tumatagal, ang katahimikan ni Glaze ay nagsimulang maging isang bagay na nakakabahala. Hindi na ito nagrereklamo. Hindi na ito umiiyak. Hindi na ito nagtatanong. Tinitingnan lang siya nito na parang isa siyang salamin na basag. Umupo siya sa tapat nito. Glaze. Tinaas nito ang kanyang mga mata mula sa libro. Tyron, until when are you planning to stay in that room? Nagmumukha tayong katawa-tawa sa mga katulong. Isinara ni Glaze ang libro at ipinatong sa kanyang tabi. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Isang asawa na hindi nakikialam sa'yo. Consider it my gift to you. Mayroong kakaiba sa mga mata niya. Isang kislap na hindi niya pa nakikita dati. Hindi ito galit. Hindi ito lungkot. Ito ay determinasyon. Kinabahan si Tyron kahit ayaw niyang aminin. Ang Glaze na kaharap niya ay hindi na ang babaeng sunod-sunuran na pinakasalan niya. Kinabukasan, sa opisina, hindi mapakali si Tyron. Pumasok siya sa internet at hinanap ang numero ng kanyang abogado. Attorney, I need you to review the prenuptial agreement I have with my wife. Sabi niya sa telepono. I want to know all my options, every single loophole. Pagkatapos ng tawag, tinawagan niya ang kanyang hepe ng seguridad. May ipapagawa ako sa'yo. Sabi niya, ang boses ay mababa at seryoso. I want you to keep an eye on my wife, Glaze Alcantara. Gusto kong malaman lahat. Saan siya pumupunta? Sino ang mga kinakausap niya? Understood? Yes, sir. Sagot ng nasa kabilang linya. Lumipas ang 2 araw. Habang nasa gitna si Tyron ng isang tawag, pumasok ang kanyang security head sa opisina. Naghintay ito ng tahimik hanggang sa matapos siya. Ano na? Tanong ni Tyron pagkababa niya ng telepono. Sir, may report na po ako sa activities ni Ma'am Glaze. Sabi ng hepe. For the past 2 days, she's been going to the same places. And where are those places? Ang security head ay nag-atubili ng 1 segundo bago sumagot. Sir, nagpupunta po siya sa isang architectural firm sa Makati at sa isang opisina ng private investigator sa Ortigas. Nabitawan ni Tyron ang ballpen na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila kasing lakas ng isang putok ng baril sa loob ng tahimik na opisina. Private investigator? Ang basang sisiw na minamaliit niya. Natututo na palang maglabas ng mga kuko. 3 araw pagkatapos niyang makuha ang report mula sa private investigator, muling nakipagkita si Glaze kay Ethan. Hindi na sa opisina nito, kundi sa isang tahimik na coffee shop sa isang sulok ng syudad. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga na nakapaligid sa kanyang mundo. Salamat sa pagpunta, Ethan, sabi ni Glaze habang inilalapag sa lamesa ang isang folder na naglalaman ng mga lumang dokumento ng lupa, ang cover story niya, at ang mga kopya ng financial reports ng RSN Solutions na nakatago sa ilalim. Walang anuman, Ma'am Glaze, sagot ni Ethan, umupo sa tapat niya. Ano po ang maitutulong ko? Nag-atubili si Glaze. Hindi niya alam kung paano magsisimula. May problema lang sa pamilya tungkol sa mga ari-arian. At may hinala ako na may mga dokumentong ginamit sa maling paraan. Bilang arkitekto, alam kong sanay kang tumingin sa mga ganitong papeles.
Baka may makita ka na hindi ko nakikita. Hindi na nagtanong pa si Ethan. Kinuha niya ang mga papeles at sinimulang suriin ang mga ito ng may buong konsentrasyon. Tahimik lang si Glaze. Pinapanood ang bawat kilos nito, ang paminsan-minsang pagkunot ng noo nito. Habang nagkakape sila, dahan-dahang nagkwento si Glaze, mga pira-pirasong detalye ng kanyang buhay na hindi direktang tumutukoy kay Tyrone. Nagkwento siya tungkol sa pakiramdam na maging isang palamuti, sa sakit ng hindi nakikita, sa pangarap na magkaroon ng isang bagay na sarili niya. Nakikinig lang si Ethan, ngunit sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, alam ni Glaze na naiintindihan nito ang mga hindi niya sinasabi. Pagkaraan ng halos 1 oras, huminto si Ethan sa isang partikular na dokumento. Isang deed of sale na may petsang 3 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya ito ng matagal. Bago kinuha ang isa pang dokumento, isang property title mula sa kabilang folder. Ipinagtabi niya ang dalawa. "Ma'am Glaze," sabi nito, "ang boses ay seryoso. Tingnan niyo po ito." Itinuro nito ang pirma sa ilalim ng 2 dokumento. "Ito po ang pirma ng lolo niyo. Tama po ba?" "Oo," sagot ni Glaze. "Magkaiba po sila. Dito sa title, mas matatag ang pagkakasulat. Dito sa deed of sale, mukhang ginaya. May bahagyang panginginig dito sa dulo." Pagkatapos ay itinuro nito ang isang detalye. At ito pa, ang kumpanyang bumili ng lupa ay ang Tierra Holdings. Ayon sa papeles, binili nila ang property sa napakababang halaga dahil na-reclassify ito bilang agricultural land. Pero base sa records, ang Tierra Holdings ay isang subsidiary ng Alcantara Corp na isinara 1 buwan lang matapos ang bentahan. Tiningnan ni Glaze ang mga dokumento at unti-unti, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Isang proyektong multo, isang subsidiary na biglang nawala. Ang kumpanya ni Tyrone. Ang ginawa nila, paliwanag ni Ethan, na hindi alam ang bigat ng kanyang mga salita, ay pinalabas na walang halaga ang lupa para mabili ng mura. Tapos, isinara ang kumpanyang bumili para mahirap i-trace. This is a classic shell company tactic. At ang pinakamatindi, ang transaksyong ito ay nangyari 6 na buwan bago pa man i-announce ang engagement ninyo ni Sir Tyrone. Nabitawan ni Glaze ang kutsarita na hawak niya. Ang kalansing nito sa platito ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Bago pa ang engagement, ang proyektong multo, ang RS Solutions, ang investment ng pamilya niya, ang kasal. Hindi ito isang plano na nabuo dahil sa kasakiman habang sila'y mag-asawa na. Ito ay isang master plan, isang malaking bitag na inihanda para sa kanya at sa kanyang pamilya mula pa sa simula. Siya, ang kasal nila, ay ang huling piraso para maisakatuparan ng pandaraya. Ang pondo mula sa kanyang pamilya ang siyang nagbigay buhay sa lahat ng ninakaw nito. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga kamay. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang pagtataksil ni Tyrone sa kanya kasama si Rain ay masakit. Ngunit ito ay nasa ibang level. Ito ay purong kasamaan. Isang krimen na pinagplanuhan ng matagal. "Glaze, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Ethan. Tumingin si Glaze sa kanya, ngunit ang paningin niya ay malayo. "So, it was all a lie," bulong niya sa sarili. "From the very beginning." Nang sandaling iyon, ang natitirang bahid ng pag-ibig o awa para kay Tyrone ay tuluyan ng naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Ang natira ay isang matinding determinasyon para sa hustisya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang tunog ay nakakagulat sa katahimikan. Napatingin siya sa screen. Ang pangalan ni Tyrone ay kumikinang doon. Nag-atubili siya bago ito sinagot. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Hello? My love," sabi ni Tyrone sa kabilang linya.
Ang boses ay sobrang tamis, isang tamis na nakakakilabot. "Where are you? I've been looking for you." Nasa labas lang, may inasikaso. Sagot ni Glaze, maingat. "Good, umuwi ka na kaagad," sabi ni Tyron. "I have a surprise for you here at home." Para kay Tyron, ang entablado ay handa na. Ang mga ilaw sa mansyon ay nakadilim, nagbibigay ng malambot na anino sa paligid. May 2 kopita ng mamahaling alak sa lamesita. Sa isang vase, mga sariwang rosas na pula. Ang paborito ni Glaze o ang akala niyang paborito nito. Ang lahat ay perpektong nakaayos para sa isang pagtatanghal. Ang pagtatanghal ng isang nagsisising asawa. Alam niyang nalaman na ni Glaze ang tungkol sa private investigator. Ang babaeng akala niya ay mahina ay gumagawa na pala ng sarili nitong mga hakbang. Isang maliit na problema, ngunit madaling ayusin. Ang kailangan lang niya ay paikutin itong muli sa kanyang mga kamay. Kailangan niyang ipaalala rito kung sino ang may kontrol at alam ni Tyron kung paano laruin ang laro. Alam niya ang kahinaan ni Glaze, ang desperadong pagnanais nitong mahalin. Nang marinig niya ang pagdating ng kotse ni Glaze, huminga siya ng malalim, isinuot ang kanyang maskara ng pagsisisi at hinintay ang pagpasok ng kanyang biktima. Pagpasok ni Glaze sa pinto, ang una niyang naramdaman ay hindi pagtataka, kundi panganib. Ang eksenang bumungad sa kanya, si Tyron na nakatayo malapit sa bintana. Ang malambot na ilaw, ang mga rosas, ay hindi isang senyales ng pagbabago. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Alam na niya, ang isip niya ay sumigaw. Ito ay isang patibong. Ngunit sa labas, ang kanyang mukha ay nagpakita ng perpektong halo ng pagkalito at pag-asa. Ang dating Glaze. Ang Glaze na inaasahan ni Tyron na makita. "Tyron?" Tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Anong lahat ng ito?" Lumapit si Tyron. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi na pinraktis nito. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito, ngunit ang pagkakahawak ni Tyron ay mainit. Isang init na nakakapasong kasinungalingan. "Glaze, I'm sorry," sabi nito. Ang boses ay malumanay. "Alam kong naging gago ako. Isang tanga. Masyado akong nabulag sa kumpanya, sa pera, sa lahat ng bagay na hindi mahalaga. Nakalimutan ko ang pinakamahalaga sa lahat." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Nakalimutan kita." Kung ito ay nangyari 1 linggo na ang nakalipas, marahil ay iiyak si Glaze sa tuwa. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding pagkasuklam. Ang bawat salita nito ay isang insulto sa kanyang talino. Sinungaling, gusto niyang isigaw, manloloko, magnanakaw. Ngunit sa halip, pinisil niya ang mga kamay nito pabalik. "Tyron, hindi ko alam ang sasabihin ko." "Huwag ka nang magsalita," bulong nito. "Let me show you." Inakay siya nito paupo sa sofa at iniabot sa kanya ang isang kopita ng alak. Umupo ito sa tabi niya. Sobrang lapit. Ang hininga nito ay amoy alak at kasinungalingan. "I miss you, Glaze," sabi pa nito. "I miss my wife. Narealize ko, ngayong gabi, na handa akong isuko ang lahat para sa'yo, para sa atin." Pinanood ni Glaze ang pag-inog ng alak sa kanyang kopita. Ang galing niyang umarte. Isip niya, isang Oscar-worthy performance. Ngunit alam ni Glaze na kailangan niyang sabayan ang pag-arte nito. Kailangan niyang paniwalain ito na nanalo na ito, na muli siya ay bumalik sa pagiging isang maamong tupa. "Talaga ba, Tyron?" Tanong din niya. Ang boses ay puno ng pag-asang peke. Paano si Rain?" Isang anino ng inis ang dumaan sa mukha ni Tyron bago ito muling ngumiti. "She was a mistake. A stupid mistake. At tapos na yon. Pinapangako ko sa'yo,
Ikaw lang, Glaze. Ikaw lang ang mahalaga. Dahan-dahan, inilapit ni Tyron ang mukha nito sa kanya. Naramdaman ni Glaze ang pagnanais na umiwas, na itulak ito palayo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Magtiis ka, Glaze. Ito ay bahagi ng plano. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ipinikit ni Glaze ang kanyang mga mata. Hindi para damhin ang halik, kundi para itago ang galit na nag-aalab sa loob niya. Ang halik ay malambing sa una, ngunit para kay Glaze, ang bawat dampi ng labi ni Tyron ay parang kamandag. Sa kanyang isipan, hindi ang mukha ni Tyron ang nakikita niya, kundi ang mga dokumento, ang pangalan ni Rain, ang mga ninakaw na pera ng kanyang pamilya. Ang halik na ito ay hindi tanda ng pagmamahal. Ito ang selyo ng kanyang paghihiganti. Ito ang huling halik. Sabi niya sa kanyang sarili. Ang huling pagkakataon, nahahayaan kitang lokohin ako. Hinayaan niyang yakapin siya ni Tyron. Sa mga bisig ng kanyang kaaway, naramdaman niya ang isang kakaibang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-alam sa katotohanan habang ang kalaban mo ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, sa gitna ng katahimikan, isang tunog ang bumasag sa lahat. Isang mahinang vibrati mula sa cellphone ni Glaze na nasa ibabaw ng lamesita. Sabay silang napatingin doon. Ang screen ay umilaw at sa ibabaw nito, isang pangalan ang malinaw na nababasa. Ethan calling. Naramdaman ni Glaze ang pagtigas ng katawan ni Tyron. Ang mga braso nitong nakayakap sa kanya ay biglang humigpit. Hindi na dahil sa paglalambing, kundi dahil sa galit. Ang nangiti sa mga labi ni Tyron ay nawala. Pinalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Ang pagtatanghal ay tapos na. Ang pangalang Ethan sa screen ay parang isang kidlat na gumuhiyuhat sa pagitan ni Glaze at Tyron. Sinusunog ang lahat ng natitirang ilusyon ng gabing iyon. Mabilis na bumitaw si Tyron mula sa pagkakayakap. Ang mukha ay nag-iba ng anyo. Ang maskara ng nagsisising asawa ay nalaglag. At ang lumabas ay ang tunay niyang mukha. Isang mukha ng demonyo. Puno ng galit at pagtataksil. Ethan, ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Tyron na parang isang sumpa. Sino si Ethan? Bago pa man makasagot si Glaze, dinampot ni Tyron ang cellphone. Nakita nito ang logo ng isang architectural firm sa ilalim ng pangalan. Architect, sabi ni Tyron. Ang boses ay nanunuya. Kaya pala, ang pagpapagawa ng bahay. Ang private investigator. Gaano ka nakatagal nagpapakatanga sa likod ko, Glaze? Tumayo si Glaze, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Tapos na ang pag-arte. Matagal na panahon mo nang ginagawa akong tanga, Tyron. Ngayon lang ako natutong lumaban. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Tyron. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumatawa. Lumaban? Ito ba ang tawag mo sa ginagawa mo? Ang pag-upa ng mga espiya? Ang pakikipagkita sa ibang lalaki? Akala mo ba talaga may magagawa ka laban sa akin? Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Para itong isang leon na papalapit sa kanyang biktima. Napaka-inosente mo pa rin, Glaze. Sa tingin mo, ang ilang pirasong papel na nakuha mo ay sapat na para pabagsakin ako? Pinunit nito ang isang pahina mula sa isang magazine sa lamesa at pinagpiraso ito. Ganyan lang kadali para sa akin na sirain ang anumang ebidensya na hawak mo. Hindi lang ito tungkol sa ebidensya, Tyron. Ito ay tungkol sa panloloko, sa pagnanakaw. Pagnanakaw? Muling tumawa si Tyron. Tinatawag mo akong magnanakaw? Glaze, ang lahat ng meron ka. Itong bahay, ang mga damit mo, ang buhay mo, ay galing sa akin. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang pamilya ko ang nagligtas sa kumpanya mo. Sigaw ni Glaze pabalik. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sa wakas ay sumabog. Ginamit mo kami. Ginamit mo ako.
Oo, ginamit kita! Sigaw ni Tyron. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. At dapat magpasalamat ka pa. Dahil kung hindi dahil sa akin, wala kang kwentang socialite pa rin hanggang ngayon. Ano ang akala mo sa sarili mo? Isang matalinong businesswoman? Isa kang palamuti, Glaze, at ang mga palamuti ay dapat manatili sa kanilang lugar. Ang bawat salita ay isang punyal na tumutusok sa puso ni Glaze, ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip tinitigan niya si Tyron ng diretso sa mga mata. Tapos na akong maging palamuti mo. Ang tapang sa boses ni Glaze ay lalong ikinagalit ni Tyron. Hinawakan nito ang braso niya ng mahigpit. Hindi pa tayo tapos hanggat hindi ko sinasabi. Simula bukas, wala ka ng access sa lahat. Your credit cards, your bank accounts, everything. Titingnan natin kung gaano kakatapang kapag wala ka ng kahit isang kusing. Titingnan natin kung sino ang kakampi sa'yo kapag wala ka ng maibigay. Binitiwan siya nito ng marahas. Napaurong si Glaze. Hawak ang kanyang braso na namumula. Mananatili ka sa bahay na ito? Utos ni Tyron. Ikaw pa rin si Mrs. Alcantara sa mata ng publiko. Ngunit sa loob ng mga pader na ito, ikaw ay isang bilanggo at subukan mong tumakas o gumawa ng kahit anong kalokohan. Sisiguraduhin kong hindi lang ikaw ang magbabayad, kundi pati na rin ang buong pamilya mo. Tumalikod si Tyron at naglakad palayo. Iniwan si Glaze na nakatayo sa gitna ng sala. Tila lahat ng pader ay gumuho sa paligid niya. Ang kanyang mga plano, ang kanyang tapang, lahat ay tila nawalan ng saysay sa harap ng kapangyarihan at kawalang hiyaan ni Tyron. Nakatanggap siya ng isang text message mula sa bangko ilang minuto lang ang lumipas. Your credit card has been temporarily suspended. Sunod-sunod, nawalan siya ng lakas. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang pakiramdam ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay nawala. Pinalitan ng isang madilim at mabigat na desperasyon. Siya ay nag-iisa, nakakulong, walang pera, walang kapangyarihan. Natalo na ako, isip niya. Ang mga luha na pinigilan niya ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Wala na akong magagawa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, inaasahan ng isa pang masamang balita. Ngunit ito ay isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli lang. Ngunit para sa kanya, ito ay isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Huwag kang susuko. May isa pang daan. Kilala mo ako. Ako ang dating abogado ng iyong ama. Magkita tayo sa address na ito bukas. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Ang boardroom ng Alcantara Corp ay puno ng tensyon. Ang lahat ng miyembro ng board of directors, kasama ang pinakamalaking investor, ay naroroon. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Tyron Alcantara, nasa tuktok ng kanyang laro. Naglalakad siya pabalik-balik sa harap ng malaking screen. Ang boses ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ipinipresenta niya ang Project Phoenix, isang bagong development na nangangako ng tripleng kita sa loob ng 5 taon. Ito ang kanyang alas. Ang proyektong magliligtas sa kumpanya at magpapatibay sa kanyang posisyon bilang CEO. As you can see from these projections, sabi niya, itinuturo ang isang komplikadong graph. Project Phoenix is not just a venture. It is the future of Alcantara Corp. Nakatayo sa isang sulok ng silid ang ama ni Glaze, si Don Ricardo, isa sa mga pangunahing miyembro ng board. Nakikinig ito ng mabuti. Ang mukha ay seryoso. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit narito si Tyron. Ang tiwala niya ang naging susi. Nasa kalagitnaan si Tyron ng kanyang talumpati nang biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Walang katok. Walang paalam. Lahat ng ulo ay lumingon. At doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Glaze. Hindi siya ang Glaze na asawang palamuti. Hindi siya ang Glaze na umiiyak sa sulok. Nakasuot siya ng isang matapang na pulang power suit.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang apoy. Sa tabi niya ay isang may edad ng lalaki na may dalang briefcase. Si Attorney De Castro, ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya niya. Napatigil si Tyrone sa pagsasalita. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay napalitan ng pagkabigla na mabilis na naging galit. Glaze, what is the meaning of this? This is a private meeting. Hindi siya pinansin ni Glaze. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ama. Dad, I'm sorry to interrupt, pero may mas mahalaga kayong dapat makita kaysa sa mga peking proyection na yan. Security! Sigaw ni Tyrone. Get her out of here! She has the right to be here. Isang malakas na boses ang nagsalita. Si Don Ricardo. Tumayo ito, ang mga mata ay nakatitig sa kanyang anak. She is representing my shares. Hayaan siyang magsalita. Ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Walang nagawa si Tyrone kundi manood. Ang mga panga ay nag-igtingan. Naglakad si Glaze papunta sa harap. Ang bawat hakbang ay matatag. Hindi siya tumingin kay Tyrone. Ladies and gentlemen of the board. Simula niya. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng takot. For the past year, you have been led to believe that this company is recovering. Ang totoo, ito ay pinagnanakawan. Ang mga bulungan ay nagsimula. That's a baseless accusation, sigaw ni Tyrone. Is it? Tanong ni Glaze, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang asawa. Isang tingin na puno ng lamig. Sumenya siya kay Attorney De Castro. Mabilis na kumilos ang abogado. Ikinonekta nito ang isang laptop sa projector. Ang magandang graph ni Tyrone ay nawala. Ang ipinalit dito ay isang bank statement. Ito po ang RS Solutions, sabi ni Attorney De Castro. Isang kumpanya na pag-aari ni Ms. Rain Sarmiento, ang executive assistant ng ating CEO. Ang pangalan ni Rain ay nagdulot ng isa pang alon ng bulungan. Sa loob ng isang taon, patuloy ni Glaze, milyon-milyong pondo mula sa Alcantara Corp ang sistematikong inilipat sa account ng kumpanyang ito sa ilalim ng mga kadahilanang consultancy fees at miscellaneous expenses. Isa-isang ipinakita sa screen ang mga bank transfer, ang mga petsa, ang mga halaga. Ang mukha ni Tyrone ay nagsimulang mamutla. At saan napunta ang pera? Tanong ni Glaze sa mga tao sa silid. Hindi sa mga lehitimong proyekto. Napunta ito sa pagbili ng mga luxury cars, condominium units at mga lupain. Lahat ay nakapangalan kay Mrs. Sarmiento. Ang susunod na ipinakita ay mga kopya ng mga titulo at mga deed of sale. This is ridiculous. These documents could be fake. Depensa ni Tyrone, ang boses ay desperado na. Talaga ba, Tyrone? Tanong ni Glaze. Kung ganoon, baka gusto mong pakinggan ito. Sumenya siyang muli. Isang audio file ang pinatugtog. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Ito ang boses ni Rain, malinaw na malinaw, mula sa isang na-record na tawag sa telepono na nakuha ng private investigator. Oh love, ginawa ko na. You should have seen her face. Ang itsura niya, parang basang sisiw. So pathetic. Kailan mo ba kasi iiwan yon para matapos na tong pagpapanggap na to? Para ma-enjoy na natin lahat ng pinaghirapan, napatayo ang lahat. Ang katahimikan ay nabasag ng mga sigaw ng pagkabigla at galit. Ngunit may isa pang huling alas si Glaze. Huwag kang mag-alala, love. Sagot ng isang boses ng lalaki sa recording. Ang boses ni Tyrone. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang buong tiwala ng matanda para sa Project Phoenix, aalisin ko na ang lahat ng bakas. Tayo na ang maghahari. Walang makakapigil sa atin. Ang recording ay natapos. Ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na paghinga ng mga tao sa silid. Lahat ng mata ay napunta kay Tyrone. Nakatayo siyang parang isang estatwa, ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tila gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Dahan-dahang tumayo si Don Ricardo.
Naglakad ito palapit kay Tyron. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa galit ng isang amang nasaktan at nalinlang. Huminto ito sa harap ni Tyron. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nanampal. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mata at sinabi ang isang pangungusap na tatatak sa isipan ni Tyron habang buhay. "You are fired. The meeting is over." Ang pagbagsak ni Tyron Alcantara ay hindi marahan. Ito ay biglaan, marahas at walang awa. Sa loob ng 24 na oras, matapos ang makasaysayang board meeting na yon, ang kanyang pangalan ay naging abo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Ang CEO na hinahangaan ay isa palang magnanakaw. Ang lalaking tinitingala ay isa palang manloloko. Ang unang araw ay ang pinakamasama. Pagpasok niya sa kanyang opisina para kunin ang kanyang mga gamit, ang mga empleyadong dati ay yumuyuko. Sa kanya ay tinitingnan siya ngayon na may halong galit at pagkasuklam. Walang bumati, walang ngumiti. Para siyang isang multo na naglalakad sa gusaling siya mismo ang nagpatayo. Umupo siya sa kanyang silya sa huling pagkakataon at tiningnan ang syudad mula sa kanyang bintana. Ang tanawing dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang kanyang cellphone ay hindi tumitigil sa pagring. Mga tawag mula sa mga abogado, mga reporter, mga dati niyang kaibigan na ngayon ay humihingi ng paliwanag. Hindi niya sinagot ang mga ito. Sa halip, isang numero lang ang paulit-ulit niyang tinatawagan. Ang numero ni Rain. Ngunit hindi na ito sumasagot. Cannot be reached. Sa kanyang desperasyon, pinuntahan niya ang condominium unit na binili niya para dito. Kumatok siya ng malakas. Sumigaw. Ngunit walang sumasagot. "Sir, wala na po si Ma'am Rain," sabi ng gwardiya sa lobby. Kaninang madaling araw pa po umalis, dala po lahat ng maleta niya. Iniwan na niya ako. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal sa kanya. Si Rain, ang babaeng pinagsabihan niya ng lahat ng kanyang mga plano, ang kasabwat niya sa lahat ng bagay, ay ang unang tumakbo nang magsimulang lumubog ang barko. Gabi na nang umuwi si Tyron sa mansyon. Ang mansyon na hindi na niya matatawag na kanya. Tahimik ang lahat. Ang mga katulong ay tila umiiwas sa kanya. Nakita niya si Glaze sa sala, nag-iimpake ng mga gamit sa isang kahon. Hindi ito galit. Hindi ito masaya. Ang mukha nito ay kalmado. Ang kapayapaan sa mukha nito ang lalong nagpahirap sa kanya. "Glaze," tawag niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. "Tyron." Lumapit siya. "Bakit?" Iyon lang ang tanging tanong na lumabas sa kanyang bibig. "Bakit mo ginawa ito? Pwede naman tayong maghiwalay ng tahimik. Pwede mong kunin ang kalahati. Bakit kailangan mong sirain ang lahat?" Itinigil ni Glaze ang kanyang ginagawa at humarap sa kanya. "Dahil hindi mo lang sinira ang puso ko, Tyron. Niloko mo ang pamilya ko. Pinaghirapan nila ang perang iyon. Ang tiwalang ibinigay nila sa'yo. Hindi ito tungkol sa akin, o sa'yo, o kahit kay Rain. Ito ay tungkol sa katarungan." "Katarungan?" Tumawa si Tyron ng mapait. "Ngayon, masaya ka na ba? Nakakulong ako sa sarili kong impyerno at ikaw, malaya ka na. Ito ba ang gusto mo?" "Ang gusto ko," sabi ni Glaze, ang boses ay matatag, "ay ang mabawi ang ninakaw mo at ang matutunan mong may mga bagay sa mundo na hindi nabibili ng pera at hindi nakukuha sa panloloko. Mga bagay tulad ng tiwala at dignidad." Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Tyron. Hindi niya sinira si Glaze dahil sa galit ng isang pinagtaksilang asawa. Sinira niya ito dahil sa prinsipyo. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil sa buong buhay niya, ang prinsipyo ay isang bagay na hindi niya kailanman pinahalagahan. Tumalikod si Glaze at ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Para sa kanya, tapos na ang usapan.
Kinabukasan, habang umiinom siya ng alak sa kanyang madilim na opisina sa bahay, may 2 pulis na dumating. Kasama nila ang abogado ng kumpanya. Mr. Tyron Alcantara, you are under arrest for the crime of large-scale estafa. Habang isinusuot sa kanya ang posas, naririnig niya ang balita mula sa TV sa sala. Isang reporter ang nagsasalita. Samantala, ang kasabwat di umano ni Mr. Alcantara na si Miss Rain Sarmiento ay naharang ng mga awtoridad sa airport kaninang umaga habang sinusubukang umalis ng bansa. Napatigil si Tyron. Kahit si Rain, hindi nakatakas. Silang dalawa, parehong babagsak. Habang isinasakay siya sa kotse ng pulis, dumaan siya sa sala. Nakita niya si Glaze na nakatayo malapit sa bintana. Nakatingin sa labas. Hindi ito lumingon. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buong buhay, habang nakaupo sa likod ng sasakyan ng pulis, palayo sa mansyon, palayo sa kanyang imperyo, palayo sa kanyang buhay. Umiyak si Tyron Alcantara. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mukha ni Glaze ay may dalang amoy ng bagong pintura at sariwang kahoy. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na espasyo na puno ng liwanag. Ang mga pader ay puti, ang sahig ay makintab, at sa labas ng malaking bintanang salamin, tanaw ang abalang syudad. Ano sa tingin mo, Ma'am Glaze? Tanong ng kanyang batang interior designer. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Okay na po ba ang lighting? Ngumiti si Glaze, isang ngangiting totoo at walang bigat. It's perfect, Ana. Everything is perfect. Ito ang Celeste Interiors, ang sarili niyang kumpanya. Maliit pa lang. Nagsisimula pa lang, ngunit kanya ito. Bawat silya, bawat lamesa, bawat ilaw, lahat ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Ginamit niya ang isang bahagi ng perang nabawi ng kanyang pamilya mula kay Tyron para itayo ang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang eskandalo kay Tyron Alcantara ay matagal nang humupa. Ang pangalan niya ay unti-unti nang nalilinis mula sa pagkakadikit sa pangalan ng lalaking iyon. Nakilala siya ngayon, hindi bilang ang dating Mrs. Alcantara, kundi bilang si Glaze de Silva, ang nagbabalik na interior designer na may angking galing. Ma'am, may bisita po kayo, sabi ni Ana, nakangiti. Lumingon si Glaze sa pinto. Nakatayo roon si Ethan, may dalang 2 tasa ng kape at isang plastic bag na naglalaman ng paborito niyang ensaymada. Architect! Bati ni Glaze, ang puso ay nakaramdam ng isang pamilyar na kaba. Designer! Ganting bati ni Ethan, lumapit sa kanya at iniabot ang isang tasa. Coffee break! Baka nakakalimutan mo na namang magpahinga. Naging isang palagiang bahagi ng buhay ni Glaze si Ethan. Mula sa pagtulong sa kanya sa mga legal na usapin hanggang sa pagiging una niyang kliyente, para sa opisina nito, palagi itong nariyan. Hindi nagmamadali, hindi mapilit. Isang presensya na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Umupo sila sa isang bench malapit sa bintana, tahimik na umiinom ng kape. Mukhang malapit nang matapos, sabi ni Ethan, tumitingin sa paligid. Malapit na, sagot ni Glaze. Nakakatakot, pero masaya. Bagay sa'yo ang maging masaya, Glaze, sabi ni Ethan. Ang tingin ay nasa kanya na. Mas lumalabas ang ganda mo. Naramdaman ni Glaze ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ang simpleng papuri ni Ethan ay may kakayahang pakabahin siya na parang isang dalaga. Salamat, Ethan, sa lahat. Wala iyon, sabi nito. At pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, nagsalita itong muli. Naalala mo ba yung fortress na gusto mong ipatayo noon? Tumango si Glaze. Oo, ang tanga ko noon. Hindi ka tanga. Takot ka lang. Pagtatama ni Ethan. Pero ngayong nakikita kita dito, sa lugar na ikaw mismo ang gumawa, sa tingin ko hindi mo na kailangan ng fortress. Ano pala ang kailangan ko? Tanong din niya.
Ngumiti si Ethan. Isang tahanan. Inilabas nito ang isang folder mula sa kanyang bag. Isang folder na kanina pa niya napapansin. Inilatag nito yon sa bench. Ano to? Buksan mo? Binuksan ni Glaze ang folder. Sa loob, isang kompletong architectural plan. Isang blueprint ng isang bahay. Isang bahay na moderno, napapaligiran ng salamin, bukas sa liwanag at hangin. Isang bahay na eksaktong itsura ng pangarap na ikinuwento niya kay Ethan noon sa coffee shop. Nakatitig siya sa mga guhit na mangha. At pagkatapos, napansin niya ang isang maliit na detalye sa ibabang sulok ng papel, sa ilalim ng project name. Bahay ni na Ethan at Glaze. Tinaas niya ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka at luha. Nakatingin sa kanya si Ethan. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Glaze, sabi nito, ang boses ay seryoso. Hindi ko ipinapangako sa iyo ang isang palasyo o isang imperyo. Ang maipapangako ko lang ay isang pundasyon na matibay, mga bintanang laging bukas, at isang pinto na laging naghihintay sa pag-uwi mo. Isang tahanan. Kung papayagan mo ako na itayo ito kasama mo. Nakatayo si Glaze sa ibabaw ng isang burol, kasama si Ethan. Sa kanilang harapan, isang malawak na lupaing, unti-unti nang hinuhubog ng mga construction worker. Dito itatayo ang kanilang bahay, ang kanilang tahanan. Ang hangin ay malinis at ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat ng bagay. Hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay at ang init nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Isang init na pamilyar, komportable at totoo. Ang sabi ng foreman, mas mabilis daw sila sa inaasahan. Sabi ni Ethan, ang tingin ay nasa mga pundasyong inilalatag. By this time next year, pwede na tayong lumipat. Ngumiti si Glaze. Hindi na ako makapaghintay. Ako rin, sagot ni Ethan, at hinapit siya palapit dito. Ipinatong ni Glaze ang kanyang ulo sa balikat nito. Ninanamnamang sandali. Ang kapayapaan. Dito, sa lugar na ito, walang mga multo ng nakaraan. Walang mga anino ng kasinungalingan. Tanging isang bukas na kalangitan at isang pangako ng bagong simula. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang news alert mula sa isang major news outlet. Ang headline, Tyron Alcantara, sentenced to life imprisonment for large-scale estafa. Ex-assistant Rain Sarmiento receives 20 years sentence. Nakatitig siya sa mga salita. Life imprisonment. Habang buhay. Isang taon na ang nakalipas, marahil ang balitang ito ay magdudulot sa kanya ng matinding tuwa. Ang pakiramdam ng tagumpay, ang lasa ng paghihiganti. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa tabi ni Ethan, sa lupang pagtatayuan ng kanilang kinabukasan, wala siyang naramdamang galak, wala ring galit. Ang naramdaman niya ay wala. Isang payapang kawalan. Ito ay isang kabanata na sa wakas ay nagsara na. Isang libro na hindi na niya kailangang basahin pa. Hindi niya na kailangang makita si Tyron na nagdurusa para maramdaman na nanalo siya. Ang tagumpay niya ay hindi nakasalalay sa pagbagsak nito. Ang tagumpay niya ay nasa kanyang paligid, nasa opisina niyang puno ng buhay, nasa mga kliyenteng nagtitiwala sa kanyang talento, nasa pagmamahal ng kanyang pamilya, nasa mga kamay ni Ethan na mahigpit na nakahawak sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Ethan. Marahil ay napansin ang kanyang pananahimik. Tumingin si Glaze sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang. Hindi dahil sa luha ng kalungkutan, kundi dahil sa luha ng pasasalamat. Okay na okay, sagot niya. At sa isang kilos na puno ng kahulugan, pinindot niya ang delete button. Ang balita ay nawala sa kanyang screen. Tapos na, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Ethan. Anong tapos na? Ang lahat, ang nakaraan.
Tumingala siya kay Ethan at ngumiti. Handa na akong magsimula. Naintindihan ni Ethan ang ibig niyang sabihin. Hinaplos nito ang kanyang pisngi at dahan-dahan siyang hinalikan. Isang halik na hindi nagmamadali, puno ng pangako at pag-unawa. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa ibabaw ng burol na yon, selyado na ang kanilang kinabukasan. Ang sabi nila, ang paghihiganti ay matamis. Isang putahe na masarap ihain kapag malamig. Sa loob ng mahabang panahon, iyon ang pinaniwalaan ni Glaze. Inasam niya ang araw na makikita niyang bumagsak ang taong sumira sa kanya. Pero ngayon, habang tanaw niya ang pagsisimula ng pagbuo ng kanyang mga pangarap, naintindihan niya na. Hindi iyon ang tunay na paghihiganti. Ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang makitang nasusunog ang mundo ng iyong kaaway. Ang pinakamatamis na ganti ay ang itayo ang sarili mong paraiso mula sa abo ng nakaraan at mamuhay dito ng malaya, masaya at buo. At sa wakas, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Glaze ay buo na.